Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa aflatoxicosis sa manok. Ano ba ito? Ito ay seryosong kondisyon ng mga manok kung saan sila ay nakaka-ingest o nakakakain ng pagkain na contaminated sa aflatoxin. At ang aflatoxin na ito ay pinoproduce ng mga fungi kagaya ng Aspergillus flavus at Aspergillus parasiticus. At ang aflatoxin na napoproduce ay aflatoxin B1. Ito yung potent na ito yung nagiging cause ng aflatoxicosis. At ang mga feed ingredient na prone sa contamination ng aflatoxin ay yellow corn, peanut, cottonseed. Pero dahil dito sa Pilipinas ay yellow corn ang ginagamit kalimitan, yellow corn ang pag-uusapan natin na pinanggagalingan ng aflatoxin, lalo na kung kagaya ng binanggit ko noon na bad quality ang yellow corn. Ang yellow corn ay nako-contaminate mula pa dun sa field na hanggang dun sa storage room na. Kung hindi maganda ang management ng storage ng yellow corn, ay nako-contaminate, nagkakaroon ng fungi na nagpo-produce ng aflatoxin. Ang aflatoxicosis ay isang cause ng economic losses, no, doon sa poultry farming. Nakakalugi yan kasi ang aflatoxicosis ay sinisira yung liver, yung digestive system, immune system, yung feed conversion efficiency, yung gizzard, na naaapektuhan lahat ang mga yan. At ang manok na may aflatoxicosis ay nagpapakita ng kawalan ng ganang kumain, kawalan ng steady gait or walang coordination ng mga muscles niya, depressed, listlessness. Yung listlessness, ibig sabihin yung walang ganang magkikikilos, no? Walang activity. Parang nanghihina. Ganun yung makikita mo pagka may aflatoxicosis. At yung mga internal organs kagaya ng liver ay yellowish, pale, yellowish. Tapos yung marupok, no, yung madaling masira, may necrosis, no. Tapos yung digestive system din naapektuhan din yon, including yung gizzard. Yung gizzard, kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, ay nagkakaroon ng greenish discoloration at nag-e-erode yun. So yun yung rason kung bakit bumababa or nagiging poor yung feed conversion efficiency, kasi sira na, di ba? Sira yung mga organs. Infected lahat. Kaya nagkakaroon ng poor growth or hindi masyadong lumalaki yung mga kiti na pinapalaki mo, at kung nangingitlog na yung manok ay bumababa ang production. At kung acute ang aflatoxicosis sa mga manok ay magkakaroon ng mortality. Hindi lang hihina ang paglaki, bababa ang production, at saka bababa ang immune system, magiging poor ang conversion ng feeds para sila ay makapag-convert ng flesh o kaya egg, kundi magkakaroon pa rin ng mortality. At yung pagbaba ng immune system, pwedeng makakuha pa sila ng secondary infection, no? Mga ibang sakit pa. Ang aflatoxicosis ay walang eksaktong treatment, kundi health management. Parang patataasin mo yung immune system para madaling makarecover. At magfo-focus na lang doon sa pagpapalakas ng liver para makarecover sila. Pero kung talagang acute, talagang magkakaroon ng mortality. Kaya mahalagang maging mapanuri sa binibiling mga pagkain ng manok. Kasi kahit na halimbawa commercial feeds na yung binili mo, no? Tapos old stock naman, 'di ba? Siyempre, yun may mais pa rin 'yon. Hindi maganda ang storage nila. So possible na yung yellow corn doon na nandun ay magkakaroon ng fungi. Kaya mahalagang mapanuri at mahalagang marunong pumili ng ipapakain sa mga manok. Kung ikaw ay naghahalo ng sarili mong feeds, dapat selective ka. Magiging mapanuri ka sa mga binibili mong yellow corn or yung mga iba pang mga ingredients na pwedeng makontaminate ng aflatoxin. Kailangan tingnan mo yung good quality talaga na yellow corn. So yellow corn ako ng yellow corn kasi nga yun lang naman ang talagang halos ginagamit sa paggawa ng feeds dito sa atin. Kasi yun yung talagang pinoproduce dito sa atin na marami.
Pagka commercial feeds naman ang pinapakain, kailangan bago ng bago ang ipakain mo. Huwag mong antain or kaya huwag kang bibili ng maanta na dahil mura bibilin mo na kahit maanta na pag binuksan mo yung container ng pinaglagyan mo sa feeds mo maamoy mo amoy amag. At mahalaga rin na maging malinis pa rin sa paligid ng mga manok mo at saka sa loob ng bahay nila. Kasi may mga nalalaglag na mga mais, no? Mga yellow corn o mga particles ng pagkain na baka mamaya, siyempre, di ba? Kahit commercial feeds tapos nagkadikit magkasama yung yellow corn tsaka kung ano-ano pang may ingredients doon, so nagkahawa-hawa na, no? So, yun, matuto ka pa rin ng manok mo kung nandun na matagal na nalaglag na, hindi pa naaalis doon, natatanggal, so hindi nalilinisan. Kahit na yung kainan, yung feeder, no? Tapos yung waterer, kailangan malinis lahat yon para hindi maiwasan ang contamination. Ang yellow corn ay nakakontaminate ng aflatoxin mula pa dun sa field, no? Kahit na hanggang dun sa storage room mo. Yung mga malalaking farm na nagpapakustomize ng feeds, nagpapalagay sila ng toxin binder para iwas aflatoxin. Ang pwedeng gawin ng backyard farmer ay maging selective talaga. Ang mga malalaking farm ay nagagawa nilang magpa-test ng aflatoxin regularly, no? Pero syempre, mga backyard farmers, ang pwedeng gawin, yung magiging mapanuri ka sa mga binibili mong yellow corn. Kailangan piliin mo talaga yung maganda para hindi magkaroon ng kondisyon ang mga manok mo na kagaya ng aflatoxicosis. Hanggang dito na lang at sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, salamat sa lahat ng mga nagko-comment, thank you. At yung mga hindi pa nakaka-subscribe, sana mag-subscribe kayo. Thank you sa inyong lahat at sana pagpalain tayong lahat at panatilihing malusog at masigla ang ating mga alagang manok.